Okay, so yan, welcome po sa Pinoy Trading Channel. And sa video natin ngayon, chill lang tayo. So, papakita ko lang sa inyo yung challenge na tinake ko kay The Funded Trader last year pa. No, so I believe ito yung pinakamalaking challenge na pinurchase ko in one payment. Okay. So, kung makikita nyo, nag-start tayo no last week ng November. Okay. So, okay naman yung equity curve natin, smooth naman. Halatang hindi nakachamba kasi kung makikita nyo, hindi natin siya napasa in one go, no? Kasi ang risk reward natin dito is 1:1 or 1:1.5 lang. Okay, so alam nyo naman kung paano na yung panibagong strategy na ginagamit ko. So, yun, kapag lumalaki yung account nyo, I would recommend na mag-trade kayo into a higher time frame na kasi yung spread nyo tsaka yung slippage nyo lumalaki rin. Yun lang yung na-observe ko, no? Plus, kapag magsiswitch ka sa mga multiple accounts, hindi mo kailangan maghabol, no? Kasi nasa higher time frame ka. So, ibig sabihin, kahit malate ka ng 1 minute, basta hindi lang gumalaw ng malaki si market, makakahabol ka pa sa next account mo para sa entry na yon. So, anyway, kung makikita nyo, ito yung equity curve natin. Smooth naman siya. Tapos, I think mali yung date na nakalagay dito. No? I believe na pasa ko yung challenge na to kay The Funded Trader nung December 8 not December 7. So kung makikita niyo yung date dito kasi is December 7. So I believe December 8 yun. Okay, kasi may specific event na nangyari sa akin nung last year, December 8. So, ayun. Okay, so kung makikita nyo, na-pass naman natin siya. And then, sinabi ko kasi nun, hindi ko maalala kung sa weekly webinar or sa private mentoring ko lang sinabi yon na usually kapag December kasi nagre-range lang yung market. So, as much as possible, I'm trying to avoid the December. Okay? Pero mukhang hindi ganun yung nangyari. Kasi kung makikita nyo sa mga charts nyo, nung December meron tayong volume sa market and chinek ko rin yung market noon. Araw-araw naman ako nagbubukas ng trading view. Chinek ko rin based doon sa market, maraming opportunity rin sana na binigay si market, no? Pero 'yon, ang importante sumunod tayo sa rules natin. Sumunod tayo sa sinabi natin sa sarili natin. No, that's what's more important than having a profit na hindi naman kasama sa rules mo, no? So yung rules na 'yan, pang sariling rules ko lang naman 'yon, no? Sinabi ko hindi ako magte-trade and 'yon, naging disciplined ako. Hindi ako nag-trade nung December. Hindi naman yung buong December, no? Parang third or fourth week yata hindi ako nag-trade. Okay? Third or fourth week. Kasi ito, second week na to ng ano eh. And I believe nag-trade pa yata ako ng funded next account ko nung second week of December. Okay? So, ngayon, MT5 kasi to, nagpalipat ako sa ito. So, ito wala lang to. So, ito nakalagay dito breach pero kung makikita nyo walang data. So, may manual breach nila kasi nagpalipat ako sa MetaTrader 4 para makita ko lang yung computation ng tawag dito ng commission. So, nagbago na pala sila. Yung commission is, ang pagkakaalam ko talaga is kapag purple trading SC ka, $3 per round lot lang. Ngayon, 7 na pala. Kaya nung nasa MT5, nagtataka ako bakit parang laki ng bawas, no? So, yun. So, para sa akin, mas okay pa rin talaga si FTMO tsaka si Funded Next pagdating sa commission and spread, no? Kasi dito kay The Funded Trader, medyo may nararamdaman akong spread. Pero hindi naman ganong kalaki, no? Nasanay lang siguro talaga ako kay Funded Next, no? Kasi tagal ko siyang tinrade. Tsaka si FTMO, sanay lang din siguro ako sa kanya kasi nga, ang baba ng commission tapos yung spread niya is close to zero na, no? So, ito na yung ano ko, verification natin. So, yan. Kung makikita nyo na breach natin yung account natin. So, kailan to? So, yun, December 10. Tapos, kung makikita nyo, nagpahinga tayo neto. Mahaba-habang pahinga. And, maximum loss limit breach. No? So, kung makikita nyo,
nasa 40 days. So matagal ko na sanang i-content tong the funded trader verification. So ngayon lang talaga ako sinipag, no? Hindi naman sinipag, no? May mga priority lang talaga ako na mas kailangan unahin kaysa dito. Pero yon, excited din akong i-content kasi to kasi I believe, no, nasa win streak kasi tayo ng passing the challenge, and ito na yung ano natin, bungad sa pagpasok ng 2024, no. And unfortunately, hindi lang ito yung account na na-loss natin, pati na rin yung sa ibang account ko, no. More than half ng capital ko is nawala ko rin kasi may mga accounts ako na nasa drawdown during December din. So nung pagpasok ng January, dun dapat ako hindi nag-trade. Pero kasi hindi ko naman binigyan ng rules yung sarili ko na hindi ako magte-trade ng January. Kasi kung makikita nyo yung daily time frame ng January, kahit kay DXY, sobrang ranging lang niya, no. And yun kasi yung kalaban natin, ano. Sabi nga nila, trend is your friend. So kung walang trend, wala kang friend. And majority ng mga position ko actually nahihit naman yung 1 hour. Pero meron kasing logical na structure kung bakit hindi pa dapat ako magte-take profit or hindi pa dapat ako magbe-break even. And yon, sinunod ko yung rules ko, pero hindi lang talaga ganun siguro kaayos yung market condition ng January. Kaya, ayun, I failed to realize na rin, no? Siguro late ko na rin na-realize na nasa ranging tayo ng January. Okay? Last week na ng January, na na-realize ko na ranging pala tayo. Masyado kong pinipuwersa yung agenda ko sa market. Kaya, ayun. So, hindi ko bine-blame yung strategy. Hindi ko rin bine-blame yung market. I'm taking full accountability dito sa ginawa ko. No? So, makikita nyo rin kasi dito, no? Hindi ko alam kung bakit ganito na na-breach na yung 5%. Pero hindi pa naman dapat kasi kung makikita nyo nag-react. Pero kasi di ba nagre-risk ako ng 2% per trade. So dito 4% na kaagad in 2 days na natalo tayo. So kung makikita nyo rin nung December, nasa half na rin tayo ng drawdown. And yung majority rin ng mga accounts ko, hindi naman majority, some of my accounts is nasa drawdown din nung December. Except lang si Funded Next. Okay? So, yun. Kaya yun, sinasabi ko na hindi lang ito yung account na nawala sa atin, no? So, pero para sa akin, okay na rin. Kasi, compared naman sa mga nakaraang taon na performance ko, na tulad ng sinasabi ko dati na ang pass rate ko talaga sa challenge is 40%. So, last year is maganda yung performance natin. Pero this year, nagbungad sa atin is yung, yun, marami tayong account na na-breach. No? Pero, yun, hindi ko naman tinitake to as negative. And I believe, kailangan ko rin ng mga ganitong losses. No? Kailangan ko rin ng mga ganito kasi ito yung mga losses na to, ito yung magpapatapak ng paa natin sa lupa. No? Kasi minsan, pakiramdam natin, unstoppable na rin tayo, no? Dahil sa win streak natin or yung sa sunod-sunod yung pag-pass natin ng mga challenges. Okay? So, yun. Tulad na sabi ko, more than half ng account ko is na-breach. Okay? So, this year medyo exciting kasi challenging siya, no? Tingnan natin kung may hit natin yung 7 digits ng virtual funded account this year. Pero hindi ko siya pupwersahin, no? Kung ano lang yung maabot natin this year, okay ako doon kahit ano pa yung maging resulta. Kasi minsan magsaset ako ng goal. Minsan naman nalalampasan naman yung expectation ko eh. Kaya hindi na rin ako outcome oriented talaga, no? More on process oriented ako. As much as possible, gusto kong magatasan lahat ng mga mistakes na nagawa ko dito sa experience na to, no? So, yun, marami na rin ako nasulat sa papel and
yun din yung importante, yung reflection mo. Kasi sabi nga nila, 'di ba, marami kang matututunan sa pagkakamali mo. Pero ang masama kasi doon, yung iba kasi sa atin, ang dami ng pagkakamali, pero wala pa rin silang natututunan. Or worse, alam na nilang mali, pero continuously ginagawa pa rin nila. No? So, importante talaga na meron kang self-awareness, na alam mo na kung medyo kumukupal ka na, no? Kung kailangan mo ng promeno. So, yun lang, self-awareness lang. So, I believe 40 plus days to, no? Matagal ko na siya na-breach. Kailan ba? January 23, yon. January 23 ko siya na-breach yung account. Pero nilaban ko pa to. Hindi ko pinersa to na puro 2% yung nire-risk ko. Kasi kung makikita nyo dito, no? Umabot ako sa point na nagre-risk ako ng 0.25%. No? Para lang iahon to. And eto, kung makikita nyo yung curve na to, dalawang sunod na panalo to. So, minsan kasi, tinuturo ko rin yun sa premium, no? Minsan kasi, hindi rin yung no? Kumbaga yung drawdown mo is hindi lang physical drawdown. Sometimes, may tinatawag tayong mental drawdown din. No? And, minsan, ginagamit natin yung pagbababa ng risk not only to protect our capital, but also to protect ourselves from ourselves, no? So, yun, nag-down risk tayo. Kung makikita nyo, ito yung pinaka-lowest point nung dati. Tapos, nagkaroon tayo ng 0.5 gain dito. Tapos, pahinga dito. And another win na naman yata dito. I believe 2 trades tong panalo na to dito. Tapos, nung nag-upgrade na tayo ng risk natin to 1%, bumalik na naman tayo. No? Pero, yun kasi, may strategy kasi kami sa premium namin ng risk management kung paano i-handle yung ganitong klaseng situation. Yun nga lang, hindi mo siya masyadong magagamit sa challenge. Kasi nga, first trade pa lang, nag-trade na agad ako dito ng 2%. Okay? Kaya, yun. And plus, siguro kung medyo maayos-ayos yung market condition, baka naging iba rin yung resulta nito. No? Pero yun nga, I also failed to realize na nasa ranging talaga tayo. So, check nyo na lang yung DXY nyo ng January. And makikita nyo na nasa ranging talaga tayo. And then ito, naka-recover tayo ng konti. And then, another 2 trades na tong loss na to. No, hindi to 1 trade lang, itong down curve na to. 2 trades yan. So, yeah. Actually, bihira lang talaga ako mag-fail pagdating sa verification. Usually, mga fail ko talaga is sa challenge, yung mas malaking percentage. Pero, yun. No? It's possible, no? Actually, alam ko maraming ganyan, no? Yung nakakapasa sila ng phase 1 tapos nagpe-fail sila ng phase 2. No? And actually matagal ko na kasi, sinabi ko nga kanina, matagal ko na sana tong i-content. And may mga nakita lang din akong content creator na nagpapakita ng mga losing side nila, no? So, sayang, sana yung nauna na magpapakita ng losing side. Pero kasi, hindi lang yung trading yung nasa losing side natin, ano? May mga outside trading rin tayo na kailangang ayusin, which is okay naman na ngayon. So, balik na tayo ngayon, nasa zone na tayo ngayon. Ako, pakiramdam ko ngayon, nasa zone na talaga ako. So, yun. Ayun yung sinasabi ko kanina, no? Balikan pala natin yun. Yung sa mental drawdown. Kapag alam nyo nang nasa mental drawdown kayo, mag-risk lang kayo ng mababa. Ibaba nyo yung risk nyo. Not only to protect your capital, but also to protect yourself from yourself. And then, kapag nakikita nyo na bumabalik na kayo sa flow, sa zone nyo, no, doon na kayo pwedeng, doon nyo na pwedeng i-manage yung risk nyo or i-upgrade yung risk nyo ng mas mataas pa. Okay? And then, kapag bumabalik na naman yung tilt nyo, i-downsize nyo ulit hanggang sa ma-recover nyo yung confidence nyo, no? So, dito, yeah, hindi ko dine-deny, no, na medyo bababa rin yung confidence nyo kapag nakaka-experience kayo ng ganito. Pero part of the game kasi talaga yung mga ganito, no? Kung challenge lang naman sa akin yung pag-uusapan, actually hindi naman siya masyado masakit, no? Ang masakit yung mga live accounts na
na nawala, no? So, kung makikita nyo, 19 days lang ako nag-trades out of 48 days na yon. 19 trading days. Active days, okay. Pero meron kasi ako mga 0.01 lot dito na trades din. Yung kumbaga tinitest ko lang din yung spread or market condition bago ako mag-entry. Kasi nga, nagfa-fluctuate din yung ano niya eh. Yung spread niya eh. So, ayan, 16 trades in total tayo. So, paano nangyari yun, no? 19 days tayong active pero naka 16 days. 16 trades lang tayo. So, paano yun, 'di ba? So, out of these 16 trades, possible mga nasa 14 or basta less than 16 yung mga trades ko na yun. Hindi ko na maalala. Hindi ko kasi journal yung nasa challenge, no? And may mga tinitake din pala akong trades sa challenge na hindi ko tinitake sa live account ko. So, may mga ganun account management ako. Okay. So, yun. So, sa mga nakaka-experience ng losing moments dyan sa trading nila, okay lang naman yun, no? It's part of the process pa rin. Ang mahirap dyan kapag wala silang pinapakitang losing side nila. Hindi nila pinapakita yung losing side nila kasi madali lang mag-fabricate ng kwento na na nasa winning side ka no? Ang mahirap yung magfa-fabricate ka ng kwento na nasa losing side ka kasi mararamdaman mo talaga na barbero yung kwento. No? And natutuwa lang din ako sa social media right now kasi napapansin ko na people are starting to realize kung sino yung mga barbero sa social media. No? Not only sa trading, but in finance, no? In general. People are starting to realize yung mga barberong content creator, no? So, ewan ko, no, kung bakit ngayon lang. Pero ako kasi matagal na ako nakikringe dun sa mga barbero eh. Yung mga barberong kwento nila sa business nila, or especially sa trading nila. Sasabihin nila dito sa podcast na to na hindi na sila natatalo. And then sa kabilang podcast na naman sasabihin nila na wala daw silang kilalang trader na hindi na natatalo. No? Tapos yun lang din, no? So, yun lang, nakakatawa lang din yung part na yun na people are starting to upgrade their tawag dito, kamulatan. Ano bang English ng kamulatan? Basta yun, namumulat na sila. Yung level of understanding nila sa mga bagay-bagay is nagle-level up na. Dati kala ko ako lang talaga yung nakakapansin ng mga ganyan. No? So, yun. Practice nyo lang din yung critical thinking. No? Hindi mo kailangan ma-meet yung isang tao para lang malaman kung ano yung klaseng personality na meron sila. Sometimes, sobrang sobrang na yung projection ng paano ko ba siya sasabihin? Can't find the words dun eh. Kumbaga yung shallowness din kasi ng story nila is parang pang beginner. Alam niyo yun? May kilala ba kayong ganun, no? Mga content creator na for beginners lagi yung topic nila. Like, ako kasi personally, may nakita kasi akong comment sa YouTube tsaka sa TikTok din, no? Yung sa last upload ko dun sa daily liquidity natin. No? And may mga hindi kasi na nakakasabay. Yun na. May mga tao nang hindi na nakakasabay. And may nabasa lang din akong comment. Si Jericho yata yun. Jericho Santiago. No? So, shoutout kay Jericho Santiago. Sa TikTok ko yun nabasa. Na yun nga, ang sinabi niya dun is yung para maintindihan mo yung mga sinasabi ko, kailangan mapanood nyo muna yung mga dati ko pang content. Okay? Para mapagtagpi-tagpi mo yung mga bagay-bagay, no? So, sa mga lumang viewers ko, no, I believe, madali na lang sa inyong i-digest yung mga sinasabi ko. Pero sa mga baguhan naman na nakakanood sa akin,
medyo hindi pa sila makasabay, no? Kasi nga tulad ng sabi ko, yung content ko kasi is para sa mga subscribers ko, no? Hindi para sa mga newbies. Okay? And actually, madali lang din naman mag-set ng ano no? Ng content para sa mga newbies, no? And mas madali din mag-market na makakuha ng subscriber kung puro for beginners lang din yung i-upload mo, no? Kasi sobrang daling i-digest tapos pangmasa. Yung sa akin kasi kapag napanood mo, no, especially yung ganitong klaseng content na walang chart, na kwentuhan lang, most likely yung mga tao kasi mag-skip na kaagad. Okay? So, yun lang, no? So, yun, nakita nyo yung losing side ko na hindi naman laging ganun. Pero, yun, okay lang sa akin magpakita ng losing side basta tapos na, no? Hindi ako komportable na magpapakita ko ng losing side nung nasa proseso pa lang, no? Kaya, ayun din pala, no? Baka sa mga nagtatanong bakit hindi ko siya ni-record. Kasi nga, December na. Sobrang busy na. So, nag-try ako mag-record nito actually. Bagal. Actually, nag-try ako mag-record nito. Kaso, hindi, bungi-bungi no? Parang dito sa first try ko, meron akong record nito. Tapos, yung mga the rest is, hindi ko na rin kasi na-record. Kaya, hindi ko na tinuloy. Kasi nga, ayun nga, December na rin. Pumasok na yung December. Sobrang busy rin. And, sabi ko, kaya mo na And wala na rin sana akong plano rin ipaalam kung nakapasa ako or hindi. Though walang nakakaalam, kahit sa premium, di ko sinabi sa kanila nakapasa ako ng challenge, no? Kasi alam nyo naman ako, di ba? Kapag nakapasa ako ng challenge, agad-agad pinopost ko kaagad yan sa Telegram. Pero dito rin talaga kasi wala akong intention. Kasi nga hindi na rin documented eh. So, kung documented siguro baka na-update ko pa kayo. Tapos sana nakita nyo rin yung recording kung paano ako matalo. Or ma-breach tong account na to. Pero, ayun nga, hindi na natin na record, no? Tsaka siguro maganda na rin 'yun sa side ko kasi hindi ako nape-pressure, no? Sa part na 'yun na patalo na yung challenge or yung verification. Okay? So 'yun, no, para sa mga actually hindi ko to ginagawa for the sake of transparency, no? Ginagawa ko lang din to para sa sarili ko, for documentation ko lang, no, ng journey ko. Kasi 'di ba, malay mo in 5 years, no, kung nagko-content pa rin tayo nun, in 5 years makikita ko kung yung mga mistakes ko, no, kung na-correct ko na ba siya, no. So, yun lang, no. Ulitin ko, hindi to for transparency pero it seems transparent na rin. No, ginagawa ko to for myself, no. Selfish ako dito. Ginagawa ko to para sa documentary ko. No, and sinabi ko nga dati, 'di ba? Kung as much as possible, sana day one pa lang dinocument ko na yung journey ko, no. Kahit alam kong walang manonood, no. Sayang lang. Pero yun na, hindi pa naman late, no, kasi wala pa naman tayo doon sa level na gusto natin. Kaya, ayan. Alright? So, ito, hindi rin to accurate. Itong 60%. Kasi nga, nag-trade din ako dito ng 15 trades. No, kung makikita nyo 15 trades. Nagte-trade din ako dito ng 0.5. Oh, kung makikita nyo yung average risk reward natin, tama naman, 1.4. Tingnan nyo natin, hindi ko yata nakita yung risk reward average dun sa verification. 0.4. Kasi nga, nasa losing side. Pero kung nasa consistent winning side tayo, tama naman. 1.5 yung average natin. 1 to 1.5 actually. Nagko-close pa rin naman ako ng mga 1 hour. No? Pero, yun nga, may mga trades din talaga ako na nasa 2 hour na hindi ko pa rin kino-close nung nasa verification. Kasi nga meron malinaw. No? Malinaw. Actually, puro short din yung mga trades ko noon. So, kung makikita nyo yung market, bumagsak na rin talaga ngayon sa Forex, no? Bumagsak na rin talaga yung mga pair ngayon. Tama naman yung bias ko. Mali lang siguro yung hindi entries eh. Tama yung entries ko actually. Nagre-react naman siya eh. Hindi lang siguro prime. Yun yung exact word. So, may mga cases na gano'n, no? Tama yung psychology mo.
sabi yung camera, tama yung psychology mo, tama yung mindset mo, tama naman yung strategy mo, tama rin yung risk management mo, pero yung system mo is hindi lang talaga prime sa market, no? So, yun nga sinabi ko, I failed to realize na ranging pala yung market, trade ako ng trade. So, yun, alamin natin kung kailan tayo dapat mag-trade at kung kailan tayo hindi dapat mag-trade, no? So, I believe kahit selfish ako dito sa part na to, sana may mga values pa rin kayong natutunan. And yun nga, hindi rin talaga to for beginners. I don't know kung gaano nakahaba tong video na to. Pero i-upload ko to as raw as possible, no? Wala nang edit, wala nang cut. So, kung makikita nyo, tuloy-tuloy naman yung video. And alam niyo naman na ganun ako mag-content, no? Tuloy-tuloy. So, ayun, no? This is for my documentary, pero sana may mga values kayo, points kayo na nakuha doon. And yun, see you sa next content natin, guys.